Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang official Facebook page. Pahayag, sabi niya. Ito na yung umaksyon na siya, rumesbak na siya, nagsampa na siya ng kaso sa mga taong sumisira sa kanyang dangal at puri. To, mga pahayag March 4. Mga kababayan, nakita na natin kung paano umasa ang kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Antonio Trillanes tulad ni Arturo Las Cañas at Edgar Matubatu. Kung noon pa lamang ay kinestyon at kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana magamit sa ICC ang mga ito laban sa dating Pangulo. Nakikita rin natin na tila inuulit na naman sa House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramel Madriaga. Si Madriaga isang akusado sa kasong kidnapping na nagpanggap na campaign supporter at mula roon ay biglang limitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Dahil dito ngayong araw ay naghain ako tapos na po ng perjury, kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaring hayaan gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Ang aking abogado na si Attorney Paulo Panelo ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa kasong ito. Salamat, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Yan. Ang galing. Ang nag-comment, 31,000 nag-react, 16,000 nag-love, 13,000 ang nag-like, 1,000 ang nag-care. So halos lahat positive. Walang tumatawa sa kanya. Okay, basa tayo ng mga comments. Clarin Lou Atay, God bless po. Dorothy Ronquillo, galing. Lahatin mo na po sila. Oo nga. Siguro, umpisan lang ito. Isusunod mo na yung iba pa dyan na kung ano-anong paratang sa iyo, BP. Kasuhan mo na rin. Sino-sino ang mga kandidato? Trillanes siguro. Dahil kung ano-anong sinasabi laban sa mga Duterte. Ano ba? Hanel Bonete, it's time to fight back. We are with you, BP Sara. Ramos Sierra, BP Inday is now playing her opponent's own game. Okay, may maalala kong post ni Kitty Duterte. Dinidescribe niya ang iyang ate. Nako, ang ate ko, sobrang tapang yan. Sa parang gano'n na hindi nyo basta-basta yan matatakot. Talagang palaban ang aking ate Inday Sara. Ako, hindi ko pa man na-meet personally si BP Sara. Kaya lang, tandang-tanda ko yung nangyari nung ano ba yun? Nung mayor pa siya, 1993 ba? Nakalimutan ko na, 2003 pala. Nung sinuntok niya yung sheriff na hindi naniwala sa kanya. Yan ang tapang at malasakit. Kaya, humanda po kayo. Nagsisimula pa lang. Kung sa makina, umiinit pa lang ang makina ni BP Sara. Habang umiinit, lumalakas, bumibilis. So, tignan natin. Ramil Madriaga. Bilib na bilib si Congressman Abante, Congressman Ridon at iba pa. Yan daw ang star witness nila sa impeachment. O sige. Kaya nga, wise move ito at kinasuhan na. Sana makakuha tayo ng fair treatment sa Office of the Prosecutor sa Taguig. But ako, experience ko, integrity ng National Prosecution Service, mga piskal,
mataas para sa akin. Kung meron mang mangilan-ilan na nababayaran ba, but halos lahat mga matitino. Nung nasign ako sa Mindoro, may naging kaibigan ko doon na provincial fiscal ng Oriental Mindoro. Nako, matino talaga. Maliit lang na babae, hindi ko na sabihin ng pangalan. Matapang, wala siyang kinakatakutan. Provincial fiscal yan ha. Kahit mga sindikato, hindi magsilbi sa kanya, then dahil sa kanyang dedication sa trabaho, bigla siyang na-promote, naging executive judge ng RTC sa Calapan City. Nako, inambus siya. Mabuti na lang, hindi siya napuruhan at buhay hanggang ngayon. Isa na siyang executive judge sa isang RTC branch. Basta RTC, judge na siya. Kaya sabi ko sa inyo, basta pagdating sa fiscal prosecution, maaasahan natin. May mga ilan-ilan lang siguro na nababayaran. Kaya lang I expect prosecutors to timbangin maigi itong isinampang reklamo ni BP Sara against kay Ramil Badriaga, and I believe marami pang susunod. Tingnan nyo yung isinampa ng NBI na reklamo laban kay BP Sara, yung nag-comment siya na kung magurgur ako, mayroon na akong nakontak na assassin, naggugurgur din sa kanila. Sinampahan naman nila ng reklamo, that was last year pa. Hanggang ngayon, hindi pa inilalabas. Anong ibig sabihin nun? Sagot ng isang abogado na nakausap ko, kung sensational daw ang kaso, either desisyonan kaagad or patagal-tagalin. Ano nyo? Ito, ang tagal na, ayaw pang ilabas ng mga piskal. Kasi, kung ilabas nila ng resolution pabor kay BP Sara, baka pag-initan sila ng administrasyon. Kaya lang kung pabor kay yan, resolution nila is indik nila si BP Sara, baka natatakot sila magiging presidente ito balang araw, delikado tayo. O kung ano naman, kung ano ba ito? Kung ibasura nila yung reklamo, baka pag-initan sila. Kaya matagal. Ganon pala yun. Kaya good luck po sa mga prosecutors ng Taguig City. Sana makita nyo ang totoong pangyari at kung anong kalagay sa batas, dapat masunod. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud ang mga hero, lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang.
karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud. Sa Ginoo nga, ang salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.